Tumigil ka muna at pakinggan mo ito, dahil ang salita na ito ay hindi para sa lahat, para ito sa iyo. Hindi ka dinala rito ng ingay, at hindi rin ito aksidente na dumating sa mismong oras na pagod na ang loob mo. May isang bagay na gumalaw sa iyo nitong mga araw na ito, at alam ng puso mo na hindi na pwedeng ipagkibit balikat iyon. Sa pamagat pa lang, naroon na ang bigat ng paggising, ang bigat ng utos, at ang bigat ng sandaling hindi na pwedeng ipagpaliban. Sinasabi sa iyo ng Diyos na huwag kang matulog sa panahong ito, dahil may pagliko na nagsisimula habang ang iba ay hindi pa nakakakita. Ang hindi mo pa maipaliwanag ay may saysay, at ang hindi mo pa mabigkas ay may direksyon. Huwag mong husgahan agad ang kaba mo, dahil minsan ang kaba ay hindi takot, kundi paalala na may dumarating na dapat mong paghandaan. May kapayapaang maaaring bumalik sa iyo sa gitna ng matinding pagtawag na ito, at may mga palatandaang mahahayag bago matapos ang salita. Makikita mo kung bakit biglang naging mabigat ang katahimikan sa loob ng silid mo. Mauunawaan mo kung bakit may pakiramdam kang may hinihintay ang langit mula sa iyo. At madarama mo na ang utos ay hindi para yurakan ka, kundi para gisingin ka sa oras na may itinatama sa landas mo. Ang mensaheng ito ay hindi para takutin ka, kundi para ibalik ka sa presensya ng Diyos bago ka lamunin ng lumang antok na gustong magpanggap na kapayapaan. Kaya manatili ka, dahil ang unang ilaw ay hindi pa ang kabuuan ng bahay. Kapag binuksan ang pinto ng pag-unawa, hindi ka natitingin sa parehong paraan sa mga senyas na matagal mo nang nararamdaman. Marami sa iyong nararanasan ay dumadaan muna sa katawan bago dumaan sa isip, at iyon ang dahilan kung bakit parang hindi mo ito maipaliwanag ng tuwiran. Sa umaga, habang hawak mo pa ang telepono at nakatingin sa isang mensaheng hindi mo gustong basahin ulit, ramdam mo ang bigat sa dibdib mo na parang may bagay na ayaw magpahinga. Kapag nakaupo ka sa gilid ng kama o sa loob ng sasakyan habang papasok sa trabaho, Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. May kabigatan ng balikat mo na hindi kayang alisin ng pahinga lang. Minsan ang katahimikan sa paligid mo ay mas maingay kaysa sa mga usapan, at doon lumilitaw ang tanong na hindi mo sinasabi ng malakas. Bakit ito nangyayari sa akin? Iyan ang tanong na dumarating kapag pagod na ang loob at ayaw nang makipagkunwari sa sarili. Hindi ka mahina dahil ramdam mo ito. Mas malinaw ka lang kaysa sa maraming taong natutulog sa gitna ng parehong panahon. Ang katawan mo ay nagiging unang saksi na may nagbabago, at ang espiritu mo ay hindi nagpapakundangan sa patay na ritmo ng lumang araw. Maaring ang ilang gabi ay mas mabigat kaysa sa iba, at maaring ang ilang paghinga ay mas mababaw kaysa sa gusto mo, ngunit hindi ka iniwan sa gitna ng kabigatang iyon. Ang lumalabas sa iyo ay hindi basta pagod, kundi pagtutol sa mundong ayaw ng tumugma sa bagong tinatawag sa buhay mo. Kapag nakaramdam ka ng biglang tahimik sa pagitan ng maraming ginagawa, huwag mong agad punuin iyon ng tunog.
Pakinggan mo ang pagitan dahil doon kadalasang nagsisimulang magsalita ang Diyos ng malinaw. Ang isang tao na ginagising ay hindi laging komportable habang ginigising. At ang isang puso na inililigtas ay madalas munang hindi mapakali bago ito tuluyang matahimik. Ang nangyayari sa iyo ay hindi random at hindi rin ito basta panahon lang na mahirap makatawid. May malinaw na anyo ang tawag na ito at sa unang tingin ay parang pagkaputol. Pero sa mas malalim ay pag-aayos pala. Kapag may mga senyas na paulit-ulit na dumarating sa iyo, sa loob ng parehong araw, sa parehong lugar, o sa parehong pangalan na hindi mawala sa isip mo, hindi iyon aksidenteng nag-uulit. May mga sandali na naririnig mo sa loob mo ang isang tahimik na linya na ayaw mong aminin, hindi na ako nabubuhay sa parehong paraan. Iyan ang simula ng katotohanang hindi mo na pwedeng itago sa ilalim ng lumang gawi. Ang Diyos ay may paraan ng paggising na hindi laging maingay at minsan ang utos niya ay dumarating bilang panloob na pag-aalboroto na ayaw pumayag sa dating ikot. Hindi ka hinahabol ng kapahamakan, hinahabol ka ng awa na ayaw kang iwan sa lugar na hindi ka na dapat manatili. Sa araw na ito may 3 bagay na unti-unti mong mauunawaan at hindi sila basta ideya. Mauunawaan mo kung anong mga palatandaan ang matagal nang nasa harap mo. Mauunawaan mo kung aling pattern ang paulit-ulit na humahadlang sa pag-usad mo. Mauunawaan mo rin kung anong simpleng pagsunod ang nagsisimulang magbukas ng daan. Kaya huwag mong sayangin ang bigat na ito sa pagkalito. Ang bigat na may mensahe ay hindi dapat takasan, kundi unawain. At kapag naunawaan mo ito, malalaman mo kung bakit hindi na pwedeng antukin ang puso mo sa sandaling ito. May isang ordinaryong tagpo na parang maliit, pero doon madalas nagsisimula ang pag-unawa sa iyo. Baka nasa kusina ka habang naghuhugas ng tasa at nakatulala sa bintana o nasa mesa habang nakatitig sa pagkaing hindi mo halos malasahan. Ang ilaw sa silid ay pareho pa rin, pero ang loob mo ay hindi na katulad ng dati. Kapag pinapatay mo ang telebisyon o inilalapag mo ang telepono, lumalabas ang isang kapirasong katotohanan na pilit mong tinatakpan noong maingay pa ang paligid. Ang dibdib mo ay humihigpit hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil may nangyayaring ayaw pang pangalanan ng isip. Ang pakiramdam na iyon ay parang may taong kumakatok ng marahan sa loob ng iyong dibdib, habang ikaw ay nagpapanggap na walang naririnig. Hindi lahat ng kumakatok ay kaaway, at hindi lahat ng istorbo ay gulo. May mga kumakatok na tagapagdala ng pagliko. Sa lumang pagbasa mo sa buhay, ang katahimikan ay kawalan, pero sa bagong pagbasa, ang katahimikan ay maaaring paghahanda. Ang hindi mo pa makuha sa salita ay nakaupo na sa eksena kasama ng kutsara, ng plato, ng ilaw at ng biglang paghinga na humihinto ng isang sandali. Ang totoo ay hindi ka binabaliwala ng Diyos sa simpleng mga lugar ng araw mo. Sa halip, doon niya unti-unting isinusulat ang direksyong ayaw mong malampasan. Kapag sinasabi mong wala naman, baka ang ibig mong sabihin ay hindi mo palang kayang harapin ang naroon na. Ngunit ang pagdating ng liwanag ay madalas nagsisimula sa isang munting hindi maipaliwanag na pagkagulat, at ang pagkagulat na iyon ay unang pinto ng paggising. Hindi ka naging sensitibo ng basta-basta at hindi iyon kahinaan na dapat mong ikahiya. Ang pagiging malalim mo ay hindi palamuti ng karakter mo, kundi unti-unting anyo ng pagkilala na hinuhubog sa gitna ng mga bagay na hindi naaabot ng iba. Kapag may taong nagsalita ng magaan sa iyo pero may iniwang bigat sa dibdib mo, napapansin mo iyon bago pa man ito mapansin ng sinuman. Kapag may sitwasyong mukhang normal sa labas pero may pagod na hindi maipaliwanag sa loob mo, hindi ka kumakalas sa nararamdaman mo ng basta-basta. Ang espiritu mo ay parang may dalang panloob na usog at iyan ang dahilan kung bakit hindi na sapat sa iyo ang pakitang takdang kapayapaan,
Kung minsan ay tinatawag ka ng Diyos sa lugar ng mas malalim na pagkilala dahil ayaw niya na matulog ka sa ibabaw ng mga palatandaan. Hindi kay pinapahiya ng pagkasensitibo mo. Tinuturuan ka nitong makilala ang pagitan ng ingay at mensahe. Sa lumang pagkakaintindi, ang pagdaramdam ay abala. Sa bagong pagkakaintindi, ang pagdaramdam ay maaaring babala. May kabayaran ang pagiging gising. At isa sa mga kabayaran ay hindi ka na nababagay sa lahat ng dating patawa at dating bilis ng mundo. Maraming tao ang mas gustong magpanggap na normal kaysa umamin na may kumikilos na mas malalim. Pero ikaw ay may tungkuling dinggin ang hindi nila pinapansin. Kaya huwag mong pigilan ang pag-unawa dahil lang mas mahirap itong dalhin. Ang dinadala mong kaliwanagan ay hindi para magyabang, kundi para sumunod. At habang tumitindi ang pagtawag, lalong lumilinaw kung bakit hindi ka na komportable sa dati mong tulog sa espiritu. Ang kalaban sa panahong ito ay hindi palaging halatang masama, at iyon ang dahilan kung bakit delikado ang dating anyo nito. Minsan ito ay anyong abala, mga mensaheng kailangang sagutin, mga usaping paulit-ulit, at mga panahong pinupuno ng kung ano-ano ang araw mo hanggang mawalan ka ng puwang para makinig. Minsan ito ay anyong takot na may mahinang boses, at sinasabi nitong mamaya na lang, bukas na lang, kapag mas malinaw na, kapag mas handa ka na. Kapag umabot na sa gabi ang ganitong presyon, napapansin mong ang mga mata mo ay pagod na, pero ang loob mo ay hindi pa rin nakapahinga. Kaya nga may mga sandali na ang kaaway ay hindi sumisigaw, kundi nagpapabigat ng pakiramdam hanggang kusa kang mapahina. Hindi lahat ng delay ay kabutihan at hindi lahat ng paghinto ay pahinga. May mga paghinto na estratehiya ng pagkalito upang mapalayo ka sa mismong sandaling dapat mong sundin. Sa ganitong paraan, ang araw mo ay napupuno ng maliliit na tungkulin hanggang mawala ang pakiramdam ng banal na pagtuon. Ang naipagpapaliban mo ng paulit-ulit ay maaring hindi na problema ng oras, kundi problema ng pakikinig. Kapag pinakain mo ang bawat kagyat na bagay, nauubusan ang mga bagay na tunay na mahalaga. At kapag ang mahalaga ay napabayaan, lumalakas ang dating antok na nagaanyaya sa iyo na huwag pansinin ang tinig na tumatawag. Kaya bantayan mo hindi lang ang bukas na pinto, kundi pati ang mga maliliit na pagod na unti-unting nagpapahina sa pagkilala mo. Ang tila ordinaryong pagkaubos ay madalas siyang pumasok na walang paalam. Ngunit ang paggising ay nagsisimula sa pagtangging magpaikot sa parehong lumang taktika. Kung gusto mong makita ito sa anyo ng isang tao, sa kasulatan, isipin mo si Samuel na hindi agad nakilala ang tinig sa gitna ng gabi. Naroon ang katahimikan, naroon ang kama, naroon ang liwanag na hindi pa buo, at naroon ang panawagang inakala niyang pangkaraniwan lamang. Ganon ka rin minsan sa mga unang tanda dahil hindi lahat ng tawag ng Diyos ay dumarating na may kasamang ingay ng himala. Minsan dumadating ito sa pagitan ng antok at pagkagising, sa pagitan ng pagod at pagsunod, sa pagitan ng mamaya at ngayon. Kapag may sinasabi sa iyo ang loob mo habang tahimik ang paligid, huwag mong agad sabihing bunga lamang iyon ng isip. Maaring ito ang paraan ng Diyos upang dalhin ka sa tamang pangalan ng bagay na matagal mo nang nararamdaman. Hindi tinawag si Samuel upang mas lalo siyang malito, kundi upang matutong sumagot sa tinig na tunay na tumatawag sa kaniya. Ganon din sa iyo, dahil may mga tawag na hindi nagmumula sa gulo, kundi sa malinaw na layunin. Kung minsan ang pagkakamali ay hindi ang marinig, kundi ang hindi pagdalo sa narinig. Ang buhay mo ay maaaring nasa ganitong sandali ngayon, kung saan ang simpleng pagsagot ay mas mahalaga kaysa mahabang paliwanag. Ang lumang gawi mo ay gustong gawing pangkaraniwan ang hindi pangkaraniwan. Ngunit ang bagong gawain ay kilalanin na may Diyos na hindi natutulog
habang ikaw ay pinapahina ng pagkalito. At kung ang kwento ng bata sa gabi ay may aral, iyon ay ito. Hindi sapat ang marinig ang tawag, kailangan mong lumapit. Doon nagsisimula ang pagkakaiba sa pagitan ng nakarinig lamang at ng sumunod. Kapag hindi mo pinansin ang mga senyas na ito, hindi sila basta nawawala. Mas madalas kumakapal sila sa loob ng araw mo. Mapapansin mo na paulit-ulit ang parehong siklo, parehong pagkadismaya, parehong pagpili ng bagay na nagbibigay lang ng maikling ginhawa at mahabang bigat. Sa bawat pagkakataong tinatawag kang tumigil at makinig, pero pinili mong punuin ang oras ng ingay, mas lumalayo ka sa pinagmumula ng katahimikan. Hindi nito sinasabing wala kang pag-asa, ngunit sinasabi nitong may puwang na dapat nang ayusin ngayon. Kapag hindi mo binigyang halaga ang panloob na babala, maaaring maging mas magaspang ang dating mong paraan ng pagtugon at mas manhid ang mga panahong dapat sana ay naging malinaw. Ang hindi pakikinig ay may presyo at ang presyo ay kadalasang lumalabas bilang pagkapagod na hindi natutulog kahit sa mahabang pahinga. Hindi na ako pwedeng magkunwari na normal pa ito. Iyan ang tunog ng loob na nagsisimulang umayon sa katotohanan. Kapag hinayaan mo ang sarili mong manatili sa lumang pagbasa, ang nalalabi sa iyo ay magiging lipas sa mismong panahong hinihingi ang pagsunod. Ngunit kung lilitaw ang pag-unawa, lilitaw din ang lakas na magsabi ng oo sa tamang oras. Huwag mong maliitin ang isang maliit na pagtigil dahil minsan doon nagsisimulang mabawi ang direksyon. Ang pagkalito ay nagiging mas mahina kapag pinangalanan mo ito. At ang pangalang ibinibigay mo sa mga palatandaan ay madalas ding pintuan ng kalayaan kung ang tatlong bagay na ito ay tumama sa loob mo. Huwag mong itaboy agad ang bigat na dala nila dahil maaaring iyon ang simula ng malinaw na pagkilala. I-type mo ang mga salitang 888 sa mga komento kung may isa man lamang sa mga palatandaang iyon ang tumama sa loob mo. Ang bilang na iyan ay hindi himala sa sarili nito. Isa itong tahimik na pagsang-ayon na may lumalampas na sa dating ikot. Na kapag nag-type ka niyan, hindi mo lang sinusundan ang isang salita, kundi inaamin mong may nakita kang hindi mo na pwedeng ipagkaila. Type mo ang 888 tapos bumalik ka sa akin. Hindi iyan pagtatanghal. Ito ay maliit na tanda na nagsasabing gising ka na sa iyong bahagi. Ang paggawa ng simpleng hakbang na ito ay para bang pagbukas ng bintana sa silid na matagal nang pinipigil ang hangin. Kapag bumalik ka, mas malinaw mong makikita kung ano ang sumusunod sa ugat ng lahat ng ito. Hindi ka iiwan sa malabong pakiramdam lang. May mas malalim pang ugat na kailangang tukuyin at doon pa lang nagsisimulang magbago ang buong larawan. Ang ugat ng bigat na ito ay hindi lang nasa paligid mo, kundi sa lugar kung saan ka natutong mabuhay nang hindi umaasa sa malinaw na pag-utos. Marahil matagal kang naging mabuti sa paghawak ng mga bagay, pero hindi ganun kadali ang pagbitaw kapag ang Diyos na ang humihiling ng paglipat. Sa trabaho, sa tahanan, o sa tahimik na sandaling walang nakatingin, napapansin mong gusto mong kontrolado pa rin ang lahat para hindi ka muling masaktan. Kapag may isang usaping hindi mo kayang ayusin agad, ang katawan mo ay agad na umiigting, at ang isip mo ay agad na naghahanap ng pinakamabilis na sagot. Iyan ang anyo ng lumang survival na gustong manatiling nakaupo sa upuan ng pananampalataya. Hindi ka tinatawag ng Diyos para mawalan ng katuwiran, kundi para bitawan ang sobrang pagkakapitan sa sarili mong mga plano. Ang problema ay kapag ang paghawak mo ay ginawang kapalit ng pakikinig, nagiging hadlang mismo ang kabutihan mo. Kung minsan ay akala mo kapayapaan ang tahimik na pagtigil, pero ang totoo ay pagod lang ang nagbabalat kayo. Kapag hindi mo pinangalanan ang ugat ng kontrol, papalitan lang nito ang anyo at mananatili ang bigat.
Kaya ang tanong ay hindi kung marunong ka bang magplano, kundi kung marunong ka bang sumunod kapag binago na ang direksyon. Ang kalmadong pagsunod ay madalas na mas mahirap kaysa sa mabilis na pag-aayos. Ngunit iyon ang lugar kung saan nagsisimulang mabuwag ang takot na matagal nang nagpapanggap na karunungan. At kapag bumitaw ka sa kailangang kontrolin, mas malawak ang puwang na mabubuksan para sa mas malinaw na tinig. May digmaan sa loob mo na hindi madaling ipaliwanag sa mga taong nakatingin lamang sa labas. Ang isip mo ay nagre-reason, ang katawan mo ay nagre-react, at ang espiritu mo ay may tahimik na pagkilala na hindi kasabay ng gulo. Kapag nakahiga ka sa gabi at biglang bumabalik ang mga alaala ng mga bagay na hindi mo patapos sa loob, hindi iyon palaging tanda ng masamang haka-haka. Minsan, ito ay paanyaya na ayusin ang pagkakaiba ng takot at pagkilala. Ang kamay mo ay maaaring mahigpit ang kapit sa kumot, habang ang loob mo ay nagsasabing may dapat kang iwan na. Hindi mo kailangang tawaging lahat ay pag-atake at hindi mo rin kailangang sabihing lahat ay normal lamang. Ang mas matalinong paglapit ay ang pagtingin kung alin ang galing sa panik at alin ang galing sa panawagan. Sa gitna ng pagod, ang dalawang ito ay madaling magkamukha pero hindi pareho ang bunga nila. Ang discernment ay may tahimik na bigat, samantalang ang pagkabalisa ay may ligalig na hindi makapirmi. Kapag naunawaan mo ang pagkakaibang iyon, hindi ka na basta-basta gagalaw ayon sa ingay ng loob. Maaari kang huminto nang hindi sumusuko. Maaari kang makinig ng hindi nalulunod. At maaari mong piliing huwag gawing gabay ang bawat matinding pakiramdam na dumarating at umaalis. Ang Diyos ay hindi naliligaw sa pagitan ng isip at katawan mo. Binubuo niya ang pagkakaisa nila. Kaya huwag mong ipagkamali ang gulo sa loob bilang katotohanan ng buong buhay mo. Mas malalim ang pagbasa na hinihingi sa iyo ngayon at hindi ito darating sa pagmamadali. May mga silid at usapan na dating komportable pero ngayon ay parang mabigat na hangin na hindi mo na mailugar ng maayos. Kapag pumasok ka sa isang lugar at biglang naging mabigat ang dibdib mo, hindi iyon laging dahil sa lugar mismo, kundi dahil may lumang bahagi sa iyo na ayaw nang makisabay sa dating takbo. Ang ilang tao ay hindi man masamang tao, pero hindi na sila tugma sa kung saan ka tinatawag. Kapag may usapang paulit-ulit na umiikot sa reklamo, sa pagod, o sa laging kabiguan, may bagay sa loob mo na tumitigil at hindi na gustong sumama. Iyan ay hindi pagmamataas, maaring ito ay panlasa ng espiritu na nagsisimula ng magtangi. Hindi ka inuutusan na tumalikod sa lahat kundi matutong kilalanin kung ano ang nagpapahina sa iyo at kung ano ang nagpapalakas sa iyong pagsunod. Sa hapag, sa chat, sa hallway o sa mahabang biyahe, napapansin mo na may mga presensiyang mas kumakain ng lakas kaysa nagbibigay ng kapayapaan. Ang nakakapagod ay ang paulit-ulit na pilit na pakikisama sa mga bagay na matagal nang pinapahiwatig na dapat baguhin. Kung hindi ka mag-iingat, baka ang dating koneksyon ay maging taguan ng dati mong pagkakagapos. Kaya ang discernment ay kailangan, hindi suspetsa. Ang layunin ay hindi ihiwalay ka sa tao, kundi ihiwalay ka sa mga dating ugaling kumakain sa iyong direksyon. Kapag naging malinaw iyon, mas mababa ang ingay at mas malinaw ang hinihingi ng Diyos. Ang pagbabago sa iyo ay madalas unang nasusukat sa mga puwang na dati mong tinitiis nang hindi kumikibo. At kapag hindi mo na pinilit ang sarili sa mga puwang na iyon, may bago kang mapapansin sa iyong paghinga. Ang kalaban ay marunong ding magpakita bilang pagkaantala at magmukhang pangkaraniwang araw. Pinapahaba nito ang pagod, pinapadagdag ang alalahanin, at hinahatak ang isip mo sa mga bagay na laging may apurahan, pero bihirang mahalaga. Kapag nagsimula kang umikot sa libu-libong maliliit na responsibilidad, nalilimutan mong may isang sentrong utos na dapat iyong unahin.
Minsan, ang paraan nito ay hindi puwersa, kundi kalat. Pinupuno nito ang mesa mo, ang phone mo, ang listahan mo, at pati ang loob mo ng mga bagay na unti-unting nagpapalabo sa direksyon. Hindi ito laging malupit sa pakiramdam. Minsan ay nakakapagod lang at paulit-ulit hanggang sa mapagod ka sa pag-iisip. Ngunit ang pagod na ito ay may layunin at ang layunin ay mapadali kang sumunod sa anumang maliit na aliw kaysa sa malaking panawagan. Kung may mga araw na parang walang natatapos kahit gumagalaw ka ng gumagalaw, huwag mong tratuhin yon bilang normal lamang. Maaring may pattern na gustong ubusin ang iyong atensyon para hindi mo mapansin ang pagliko na dapat mo nang tahakin. Ang katahimikan na kailangan mo ay hindi katamaran, kundi linaw. Kapag nakilala mo ang taktika, mas hindi ka napadadala sa bitag. Ang utos na huwag matulog ay hindi lang tungkol sa gabi, kundi tungkol sa hindi pagpapahintulot na lamunin ka ng kalat. Dahil may mga araw na ang kaaway ay hindi lumalaban ng harapan, kundi sa anyo ng napakaraming maliliit na pagliko. At sa sandaling makita mo ang paraan niya, nagsisimula ring mabasag ang hiwaga ng kaniyang kapangyarihan. Dito nagsisimulang magbago ang tono ng lahat, dahil hindi ka na lang basta nakaririnig ng senyas. Nagsisimula ka ng tumayo sa harap nito. Hindi na pwedeng makipagnegosasyon sa bagay na matagal nang ipinapakita sa iyo, dahil ang paulit-ulit na pagtingin ay hindi na aksidente. May sandaling kailangang iwan ang dating paglilibang sa pagdududa at sabihin sa sarili mo na may malinaw na tinuturo ang langit. Ang paa mo ay nagsisimulang tumigil sa pagod na pag-ikot at ang dibdib mo ay nagsisimulang huminga ng mas malalim kapag tumitigil ka sa pagpipilit. Sa ganitong sandali, ang pagsunod ay hindi marahas. Ito ay tahimik na pagbibitiw sa lumang laban. Ang lumang ikaw ay gustong maghintay ng perpektong kumpirmasyon bago kumilos. Ngunit ang bagong ikaw ay natutong gumalaw sa liwanag na sapat na para sa susunod na hakbang. Hindi mo kailangan ng lahat ng sagot bago sumunod sa malinaw na piraso ng katotohanan. Ang iyong pagkilos ngayon ay maaring maliit, pero ang pagtanggap mo sa katotohanan ay malaki. Mula rito, isang mas malalim na larawan ang lalabas at kailangan mong manatili sa iisang larawan hanggang sa dulo nito. Huwag kang lilipat-lipat ng simbolo dahil ang isang malinaw na anyo ay mas makapangyarihan kaysa sa maraming magulong larawan. Ang dinadala sa iyo ngayon ay parang isang ilog na matagal nang pinipigil ng mga dam. Kapag bumigay ang bara, masusundan mo kung saan talaga dumadaloy ang buhay mo. At ang susunod na mga salita ay hahawak sa iisang larawan na ito para hindi mawala ang iyong pagtingin sa gitna ng proseso. Isipin mo ang isang lampara na matagal nang nakapatay sa isang silid at ngayon ay unti-unting sinisindihan ang bawat bahagi ng bahay. Hindi isang sulyap lang, kundi isang pagliwanag na nagsisimula sa isang sulok at lumalawak hanggang sa makita mo ang dating hindi mo napapansin. Ganyan ang anyo ng paggising sa iyo ngayon dahil ang liwanag ay hindi lamang para ipakita ang naroon, kundi para ituwid ang landas na dinaanan mo ng nakapikit. Sa ilalim ng lumang anino, akala mo pagod lang ang nararamdaman mo. Sa ilalim ng liwanag, makikita mong may mga bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Kapag may isang ilaw sa bahay na naiwan mong bukas buong gabi, kinikilala mong may gastos iyon sa kuryente at ginhawa. Ganon din ang mental at espiritual na ilaw na kailangan mong pagyamanin ngayon dahil ang bawat bukas na ilaw ay may kahulugan at responsibilidad. Ang lampara ay hindi nagpapaingay, ngunit nag-uutos ito ng bagong paglalakad sa loob ng silid. Sa parehong paraan, ang Diyos ay hindi palaging sumisigaw. Minsan ay inilalantad niya ang totoo ng dahan-dahan hanggang mawala ng saysay ang dating pagtatago.
Kung dati ay iniisip mong ang dilim ay pahinga, ngayon ay mauunawaan mong may mga dilim na nagkukubli lamang ng takot. Ang liwanag ay hindi lang aliw, ito ay pagharap. Kapag nakikita mo na ang sulok na dati mong iniiwasan, hindi ka na basta mabibihag ng lumang haka-haka. Ang bahay na matagal mong kinatakutang inspeksyonin ay nagsisimulang maging pamilyar sa iyo muli. At ang pamilyar na iyon ay hindi na takot, kundi paghahanda na ring tumawid sa susunod na silid. Habang lumalawak ang liwanag, napapansin mo ang alikabok sa mga pader at ang mga bakas sa sahig na dati mong hinahayaan na lamang. Hindi iyon para dungisan ka ng hiya, kundi para ipakita kung saan ka matagal nang hindi tumitingin. May mga sulok ng isip mo na parang naiwang nakasara at kapag nabuksan, lumalabas ang lumang amoy ng pagod, pangamba at hindi masabing pangungulila. Ang kamay mo ay maaaring humigpit habang iniisip mo ang mga bagay na gusto mong ayusin agad, pero ang lampara ay hindi nagmamadali. Ipinapakita lang nito ang susunod na hakbang, hindi ang buong hagdan. Ganyan din ang paggabay ng Diyos. Dahil hindi niya ibinubuhos ang lahat ng sabay-sabay kapag alam niyang kailangan mo munang matutong tumingin. Sa lumang paraan, gusto mong takpan ulit ang alikabok at sabihing sapat na ang itsura. Sa bagong paraan, hinahayaan mong makita mo ang totoo ng hindi natatakot. Ang liwanag ay may kapangyarihang hindi lang magbunyag, kundi mag-ayos ng loob na gustong umiwas. Kapag may nakita kang hindi mo gusto, huwag kang umurong. Manatili ka at unawain kung ano ang sinasabi sa iyo ng tanawing iyon. May mga bagay na hindi mawawala hanggat hindi mo sila binibigyan ng pangalan sa harap ng Diyos. Ang pagtingin ay unang anyo ng pagsunod sa silid na dati mong iniiwasan. At habang lumiliwanag ito, mas tumitibay ang katiyakang ang dilim ay hindi na ang huling salita. Ang liwanag ay dumarating hindi para manghiya, kundi para ihanda ka sa pag-aayos na matagal mo nang hinihintay. Sa gilid ng lampara, may aninong mahaba na dati mong kinakatakutan, ngunit ngayon ay nagsisimula ng mauunawaan. Hindi lahat ng anino ay kaaway. Minsan ito lang ang paalala kung saan nagmumula ang ilaw. Kapag gumagalaw ka sa silid na ito, nakikita mo kung paano ka dati natutulog habang may bahaging gustong magising. Ang mga paa mo ay tila lumalambot habang tinatanggap mo ang bigat ng katotohanan at ang dibdib mo ay parang unti-unting nabubuksan sa tamang paraan. Ang lumang buhay ay gustong gawing kahulugan ang anino mismo, pero ang bagong buhay ay natutong tingnan ang pinagmulan ng liwanag. Iyan ang pagkakaiba ng dating takot at bagong pagkilala. Kapag mali ang pagbasa mo sa anino, maguguluhan ka. Kapag tama ang pagbasa mo, magagamit mo ito bilang gabay kung saan ka tumatayo. Sa sandaling maunawaan mo na may ilaw na nagpapaikli ng anino, mas hindi ka na matatakot sa itsura ng mga bagay na dati mong tinatakbuhan. Maaring may mga larawan pa ring hindi perpekto, at maaaring may mga sulok na hindi pa agad maayos, ngunit hindi na iyon dahilan para isara mo ang ilaw. Ang liwanag ay may kakayahang ituro ang direksyon ng mga Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito.
I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.